So si Vince Dizon, hanggat hindi niya yan nilalabas, ibig sabihin may kopya po si Leandro. So bakit nga naman siya yung maglalabas? Hayaan niya si Vince Dizon. Kung ayaw ilabas ni Vince Dizon, isa lang po ang patunay niyan. Meron siyang tinatago, meron siyang pinagtatakpan, at siya ay nagsisinungaling. Authenticate. Ilabas nyo yung dokumento, ikaw na maglabas. Napahiya po itong si Vince Dizon, napahiya po itong si Anticler, at sa mga nangangantyaw po dito po kay Libiste na panay hearsay, pahiya po kayo ngayon lahat. Ito po, nilabas po ni Libiste ang email na may pirma pa nito ni DPWH Secretary Vince Boytokis Dahak Dizon. Idahak mo kasi yan. Kaya ka hindi maayos magsalita eh. Idahak mo yan. Dahak lang po ang katapat niya ni Vince Dizon. Kawawa naman. No, ang taas-taas ng tingin sa kanya nung panahon ni Duterte. Ha? Natokis mo kami nung panahon ni Duterte. Kala mo hindi naman natin sasabihin na hindi siya mahusay. Kaya lang kinain ka. Kinain ka ng mga mangangain. Nung una po itong lumapag sa DPWH, kala mo may gagawin eh. Ha? Yung pala, susunod lang din pala sa mga powers that be. Ha? Susunod ka rin naman pala. Wala ka palang pinag-iba sa mga katulad ni Bunuan at mga nauna pa sa'yo. Ayan. Eto po, checkmate. Ayon po kay Libiste, yung mga sinasabi nyo po, ha? Yung mga sinasabi po ninyo kay Libiste na walang basihan, gawa-gawa lang yung kwento, nag-iimbento lang, na checkmate na po. Pati po si Anticler, damay na. Kaya lang, hindi po yan iniinda ni Libiste. Alam nyo po, pag nasa katotohanan kayo, katulad nito ni Congressman Libiste, hindi lang po nasa katotohanan to eh. Marami ka pang pera. Napakabata, bilyonaryo po yan. No? Okay. Pag nasa katotohanan po kayo at matalino, napaglalaroan nyo yung gusto nyo, no? Gusto lang palang expose nitong Libiste. Nakikipagsagutan siya kunwari, kaya pala inuunti-unti niya yung bukas, no? Para sa ganun, malantad lalo tong si Dizon. Naubod ka ng, alam mo na. Actually, pwede rin pangatwiranan niya ni Boytokis na hindi siya nagsisinungaling. Pwede rin naman. Kaya lang, panlalanse ang ginagawa nila. Ito po ang sinabi ni Representative Libiste. Checkmate on Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon on his request for the latter to follow up through on his word to release the Cabral files. Okay. Tama naman na sinasabi ni Vince Dizon na hindi niya na-authenticate. Pero ang pinalalabas mo kasi parang wala kang alam. 'Di ba? Ang dating kasi sa amin, yung pagkaka-diskarte mo sa media, yung mga sinasabi mo sa media, parang wala kang kamalay-malay. Saan galing yan? O, sinabi mo pa, ha? Ito yung sinabi mo eh, na si Leandro, pinwersa niya yung pagkuha. Pinilit. O ano ba yung right term? No? Talagang hindi bukas sa loob nyo yung nakuhanan kayo ni Leandro. Actually, hindi po outright na nagsisinungaling. Kaya lang nanlalans itong si Boy Dahak dahil hindi niya sagutin ng diretso eh. 'Di ba? Gusto niyang siraan si Libiste. O ngayon, pinadadama ka lang pala. Ano po ang sabi ni Libiste ngayon? Checkmate po. Ayan po ang sabi ni Libiste. Binigyan ko ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload ko sa Facebook bilang test. O, tinitest ka lang pala, Dizon. Ha? Bilang test.
Kung magsisinungaling ba sila, may tatago o aamin sa katotohanan. At para makita natin kung ayaw nila talagang isapubliko ang files na ito, yan po ang sabi ni Libiste. Binigyan ka ng ilang araw, nagpatikim lang si Libiste. Kaya pala, yun pala ang purpose sa mga nagtataka po. No? Kasi marami nagtataka na bakit hindi na lang isahan. Dialogue yan ng mga pro-Marcos Huwag po kayong papatangay kasi sa mga pro-Marcos mag-isip. Pro-BBM. Dialogue nila yan. Gusto nila isahan. Ganyan din yung gusto nilang gawin kay Saldi. Bakit po hindi dapat isahan? Kasi once na sinagot na nila, wala ka ng pambato. Kaya pala inuunti-unti ni Libiste, may gusto siyang patunayan. No? Ano ang reaksyon ni Boy Dahak Dizon kung sakali na maglalabas siya? Sasabihin niya ba na ilalabas niya na ba yung iba pang detalye? Kasi hinihintay, hinahamon ni Libiste. Ilabas mo. O magsisinungaling ba sila o may itatago? Ha? So ngayon, nakuha natin. Try mo ipasilipan dito, Maring, nakakaalam sa kabulastugan niya doon, Boss Buds. Eto si Boy Dahak Dizon, sinusubok lang pala ni Libiste. Ganon talaga. Kaya nga bata pa lang yan, bilyonaryo na Ngayon ko lang natuklasan, kasama pala to sa Batang Promil. Antindi. Kaya pala tinatawag. Bakit ba tinatawag na Promil Kid to? Isa po pala siya sa mga Promil Kids noon. Yung mga kinaaliwan nating mga bata. Na ngayon siya lang yata ang pinakamatagumpay sa mga Promil Kids. Yung pinakasikat dun, yung Shaira di ba? Na nag-artista ba? Anyways, eto po, ituloy natin. Bilang test kung magsisinungaling ba sila, maitatago o aamin sa katotohanan. At para makita natin kung ayaw nila talagang isapubliko ang mga files na ito. So ano po ang napatunayan ni Libiste at napatunayan natin? Na sila ay nagsisinungaling, may tinatago at hindi umaamin ng katotohanan. Dahil ayaw nilang isapubliko ang files na ito. Okay. Pinakita niya po yung email niya. Narito po ang October 1 email ko kay Sec Beans na nagko-confirm ng FY 2025 DPWH budget PDF. At ang October 20 email ng DPWH kung saan pinadala sa akin ang ano na nga yung F sa FY? Year yung Y, di ba? Financial year 2026 DPWH HGAB summary by Deo LD. As per instruction of Sec Vince Dizon, kasama ang pirma ni Sec Vince Dizon. Ayan, sa'yo pala galing. Sa'yo pala galing yung unti-unti po nilalabas ni Libiste. Sa'yo pala galing, meron kang pirma. Ha? Fiscal year. O yan, fiscal year. Maraming salamat. Nakakaligtaan lang natin. Fiscal year. Sa'yo pala galing, Vince Dizon. May pirma ka pa. Yung pinapakita niya unti-unti, ang sabi niya, yung 2025, fiscal year 2025, in-email niya sa'yo, pinakukonfirm niya. No? Ayan. Na nagko-confirm ng fiscal year 2025 DPWH budget. In-email sa'yo, Vince Dizon. Yung sinasabi mo na puwersahang kinuha ni Vince Dizon ni Legarda, in-email pala sa'yo. Tapos yung fiscal year 2026 na sinasabi ni Legarda na mayroon pa ring mga insertions, sa iyo galing, may pirma ka pa.
Tapos sasabihin mo, hindi mo ina-authenticate. Oh, eto ang katotohanan. Sabi ni, tuloy po natin yung pagbabasa. Ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Oh, yan po yung sinabi mo. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince na i-reforma ang DPWH. O kaya niya isa sa publiko. Kaya ang panawagan ko na lang sana ay wag nating i-pressure. Ito, inuuto ka na, Sec Vince Dizon. Kasi uto-uto ka. Nananawagan. Nananawagan. Nire-reverse psychology ka na. Nananawagan na lang ako na sana ay wag nating i-pressure si Sec Vince Dizon na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo po ako. May datos naman ang DPWH. Ayan. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos. Magkanong allocable ng bawat politiko, sino nag-propose ng lahat ng proyekto, bahala na po sino matamaan. Yan po ang aking panawagan. Wag daw natin pressurein si Vince Dizon. Hayaan nating magkusa, katulad ng pangako niya kay Libiste. Mahirap po talaga na ilabas ang listahan na nando ng pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama ay at may magaling tayong DPWH Secretary, inuuto ka ng batang-batang bilyonaryong congressman. Magaling ka daw. Magaling ka magtago. Magaling tayong DPWH Secretary. Sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Opo, hindi po namin pipigilan si Secretary Vince Dizon. Vince Dizon, nakikiusap na sa'yo. Ikaw na maglabas. At itatama niya na lang kung mali ang nilabas mo. Binabato niya sa'yo di ba? Matalinong bata. Bakit siya maglalabas? Tapos sasabihin niyo pag may nakita kayong mali. Katulad ng ginagawa niyo ngayon, lahat ng media, sinusuri. Bakit merong pondo dyan? Samantalang patay na yan. Bakit may ganun? Bakit si Redon nariyan? Ang linaw po yung Keredon. Yung Keredon, kahit sino pong grade 3 student, pupil pala, kaya pong ipaliwanag yung Keredon. Ikaw Redon, partido, hindi ka naman binoto ng tao Binoto yung partido mo. Partido mo yung may allocable. Nagkaliwanagan po tayo. So si Vince Dizon, hanggat hindi niya yan nilalabas, ibig sabihin, may kopya po si Leandro. So bakit nga naman siya yung maglalabas? Hayaan niya si Vince Dizon. Kung ayaw ilabas ni Vince Dizon, isa lang po ang patunay niyan. Meron siyang tinatago, meron siyang pinagtatakpan, at siya ay nagsisinungaling. Authenticate. Ilabas nyo yung dokumento. Ikaw na maglabas. Hindi naman po tungkulin ni... Eto lang po hindi po tungkulin ni Libiste yan. Tama yung ginagawa. Ako, sang-ayon ako ron sa bata Magaling na diskarte yan. Tungkulin niya ba na maglabas ng dokumento laban sa DPWH? Tignan nyo nga. Ilan pa lang ang nilabas niya. Inakusahan na kagad siya na hearsay. Hearsay pala Diba? Hearsay pala. Bakit hindi nyo ilabas yung katotohanan? Kayo na maglabas para hindi na hearsay. Kaya ang galing po, pinupuwersa niya si Vince Dizon na ilabas. Pero pag may palpak po, halimbawa po, may binura sila. Halimbawa po, meron silang tinanggal. Iko-correct na naman sila ni Libiste. Yun po ang kagandahan ng ginagawa po ni Libiste. Bakit po siya magpapakita ng kanyang baraha? Barahan niya yan ngayon, in spirit, lahat po kayo nagsasalita. Transparency. Diba? Lahat ng malalaking rally, nabaliwala po yan. Dahil yung transparency hinahanap natin, ayaw ibigay ng DPWH. Yung transparency na gusto natin, hindi nila binibigay.
O mag-likes po tayo ha. Konti lang po yung nagla-likes. Para naman po sa kapakanan din ng ating channel. Likes lang po. Pindot lang naman yun eh. Okay. Ang ganda po ng hamon nito ni Libiste. Kayo magpakita sa dokumento nyo yan. Bakit ang maglalabas ng dokumento si Libiste? Ngayon, ang gagawin niya ni Libiste, pag may tinago kayo, pag may binura kayo, pag may pinagtakpan kayo, i-correct niya kayo. Diba? Back to you yan. Ngayon, pag hindi po nilabas, dokumento pa lang po yan. Ha? Legal na dokumento po yan. Pag si Boy Dahak Dizon ayaw ilabas yung dokumento na yan, alam nyo na kung bakit ayaw niya ilabas. Bakit po laging yung mga bakit po ang magpapatunay lagi? Ha? Kayo po may hawak niyan eh. Gusto ninyo yung nag-akusa, alam po ninyo yung meaning po ng isumbong sa Pangulo. Para saan yung proyekto nyo isumbong sa Pangulo? Wala na kayong gagawin pala. Pag nagsumbong pala sa inyo, o sige, kayo na mag-imbestiga. Kayo na maghanap ng ebidensya. Ganun pala lang ang gusto nyo. Kaya po nagsusumbong sa Pangulo, pinaparating, may nakita po kaming katiwalian. Kayo naman sa palasyo, kayo na mag-imbestiga. Ang problema, bakit nyo naman iimbestigahan? Kung kasabwat kayo. Di ba? Bakit nila imbestigahan kung ang pinaka punot dulo ay mapupunta sa kanila? Okay, punta po tayo kay Lacson. Una, Lacson, no? Momento ni Libiste, di ba? Si Libiste yung alam niyo yung ginagawa ni Lacson. Hindi po kami tumututol sa ginagawa mong expose. Kasi tama naman malamang yung sinasabi mo, Senator Lacson, wala kaming tutol dyan. Kaya lang talagang parang agawan mo na eksena para makontrol ninyo yung makontrol uli ninyo yung narratives. Controlling the narratives yung ginagawa ni Lacson. Natatandaan po ninyo, nung panahon po na ang Blue Ribbon Committee, chairman pa lang, ang Blue Ribbon Committee chairman pa lang noong panahon na yan ay si Senator Marcoleta. Naglalabas ng mga expose si Lacson, di ba? Pareho. Same style nung ginagawa niya. Nag-expose ngayon si Leandro Libiste, Congressman Libiste. Sinasabayan niya na sarili niyang expose. Para ipakita ko lang sa inyo. Ngayon, pag naagaw niya yung titulo na siya yung mas maraming alam, siya yung mas maraming expose, siya yung mas makatotohanan ng expose, parang babaliwalain niya yung di ba? Ganyan po yung ginawa nila kay Marcoleta eh. Pero hanggang ngayon, mas gusto natin yung investigasyon ni Marcoleta sa Blue Ribbon kaysa sa Blue Ribbon na siya. Nung nakuha niya na yung Blue Ribbon, sabay tinigil niya yung investigasyon. So ang mindset ni Pampilo Lacson noon, ngayon lang natin na-realize, matigil yung pag-iimbestiga dito. No? Kasi pag hindi nila na-control yung narratives, kaya inintroduce niya yung mga taga-Bulacan eh. 'Di ba? Masasamang tao, ganun-ganun. Wala pa rin si Kasi ang iba yung target ni Marcoleta noon eh. Mabulgar yung mga mastermind. So nag-i-introduce siya nag-i-introduce siya ngayon ng panibago nung panahon na yun. Eto mga taga-Bulacan, marami siyang expose. Pero nung siya na yung humawak ng Blue Ribbon Committee, halos hindi na siya nag-imbestiga diyan sa flood control. Ipinaubaya sa ICI hanggang ang target talaga nila yan, makalimutan lang ng tao. Wala nang divert.
Kasi hindi nila nadadivert yung tao. Makalimutan na lang yung dyan tungkol sa flood control project. Kung wala nag-iimbestiga, wala na ring mahihita. Alam nyo, hindi lang nagsasalita yung mga nag-resign. Bakit nila tinanggap yan in the first place? Yung mga nag-resign po sa ICI, tatanggapin ba nila yan kung sa tingin nila isang buwan, 2 buwan lang magre-resign na sila? Ano yung sinabi ni Magalong nung siya ay napilitang mag-resign, di ba? May mga puwersa dyan na ayaw talagang ibulgar kung anong katotohanan. At ayaw magpagamit ng mga nag-resign sa ICI. Siyempre, hindi nila babanatan yung gobyerno. Alam na nila kung paano lumaro yung gobyerno. Yari sila eh. Okay, anyways, dito tayo kay Lacson. Ang ginagawa ni Lacson, same. Nung sikat na sikat yung Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta, gusto niyang agawin yung narratives mula kay Marcoleta. At hindi pa sila nasiyan dahil hindi nila kayang agawin yung sikat na investigasyon ni Marcoleta. Tinanggal na lang nila si Marcoleta sa pwesto at inagaw nila yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Same dito. Sikat na sikat tong ginagawa ni gusto niyang agawin yung expose. Nag-expose siya na mas matindi. Pero pag bumitaw na to si Leandro Mendoza, Leandro Libiste sa pag-imbestiga, pag-expose, kakatayin din nila yung mga expose na yan. Mawawala din po yan. Kaya Congressman Libiste, kahit po mukhang nagmi-Mr. Expose na naman si Lacson, wag nyo pong itigil yung inyong sariling mga expose. Yun lang po ang pakiusap namin. Kasi gusto lang niyang patahimikin, siya na lang ulit yung may narrative. Kukontrolin niya na naman ulit yung narrative na yan. Yan po yun. 'Di ba? Ang tagal eh. Nung hindi pa lumalantad si Libiste, ang tagal naming hinihintay na magsalita si Lacson tungkol sa flood control. Na mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Bakit mo tinigil? Okay. Eto pa. Tignan nyo itong mga sinasabi ni Lacson. Kinakailangan sakyan niya to para maagaw niya kay Libiste yung narratives eh. Yung narratiba po ng mga pangyayari, kinakailangan si Lacson na may control. Ano sabi nito? Sabi ni Libiste, bakit hindi nyo ginawa si Cabral na state witness samantalang siya may pinakamaraming alam? Di ba? Bakit hindi nyo? Ngayon, gusto niyang agawin yung narrative na yun. Ano naman sabi ni Lacson? Wala pong masama ulitin ko po, wala pong masama sa ginagawa ni Lacson na expose. Tama po yung ine-expose niya. Pero ganyan din po yung pattern na ginawa niya nung si Marcoleta ay nag-iimbestiga. Nag-expose din po siya na nag-expose. Kasi ang gagawin po niyan, kakampi nila yung media, itututok na naman nila kay Lacson. Kukunin nila yung narrative. Yung buong kwento, ilalayo nila kay Leandro. Tututukan nila tong mga expose ni Lacson. Babaliwalain na nila si Libiste ngayon. Nakukuha niyo po yung ginagawa. Ngayon, wala pong masama dyan. Pero hindi po pwede kasi na hindi i-cover ng media si Libiste. Dahil siya lang po yung nagsasalita tungkol sa Cabral Files. Ngayon, ano sabi ni Lacson? Bago raw mamatay, sabi ni Lacson, former Department of Public Works Highways Undersecretary Catalina Cabral appeared to be preparing to do a tell-all on the flood control controversy before her death, according to Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson. Gusto niya nang isiwalat ang lahat-lahat. Kaya lang sa kasawiang palad, namatay siya. Ang tanong, bakit hindi niya kaya na isiwalat? Una, saan niya isisiwalat? Sino nag-iimbestiga?
Tinigil ninyo yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ikaw, Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon. Sinasabi mo ngayon, handa na mag-tell all si Cabral. Deads na siya eh. Itinigil ninyo yung handa na pala eh. Ba't hindi mo inimbestigahan? Di ba? Yun lang. Ngayon sasabihin mo handa na kasi nagsasalita kinu-question ni Libiste, bakit hindi nyo kinuha si Cabral bilang state witness? Siya ang nakakaalam ng lahat ng nakawan dyan. Ngayon sasabihin mo, handa na si Cabral? Saan siya handa? Di ba? Ayaw siyang imbestigahan ng ICI. Kayo naman sa Blue Ribbon, tinigil niyo yung pag-iimbestiga. Saan niya ilalabas? Paano niya ilalabas? Wala kayong investigasyon. Okay, thank you very much dito kay Knowing May. Yan, sa pagbibigay ng pangkape. Pwede pa po magpakape Baka nakakalimutan niyo na. Pakape at mag-likes po kayo. O, kaya yung sinasabi mo na handa si Cabral na sana magte-tell all na siya, ikaw ang pumigil sa kanyang pagte-tell all dahil hindi ka na nag-imbestiga. Huwag mong isisi sa iba yan. Wala namang ibang nag-imbestiga eh. Yung ICI, hindi naman namin alam kung ano yung ginagawa nila doon. Nag-imbestiga ba sila o nagkukwentuhan lang?